Medyo ngayon lang ako nakapag-react nitong 20 pesos per kilo ng bigas sa Cebu na bininta. Although Cebu muna ang unang nagpa-implement nito na magbibinta ng 20 pesos per kilo sa bigas. So ngayon lang ako nakapag-react nito kasi sa dami kasing pwedeng gawin ng reaction. Hindi ko naman sinabi na hindi ko to priority. Pero lahat itong ano na to nakikita ko ay dapat talaga mag-react tayo dito kahit ito'y ngayon, pansamantalang suspendido na. Kasi nalalapit ang eleksyon, tapos bawal to sa mga ganito. Sigon sa, sa rule ng Commission on Election. Kaya sila, pinatigil to nila itong pagbibinta ng bigas na 20 pesos per kilo sa Cebu. Suspendido ang pagbibinta nito, suspendido rin ang gobernador sa Cebu, si Gwin Garcia, na isa sa mga nagbibigay ng ng mungkahe sa presidente na magbinta tayo ng bigas na 20 pesos per kilo para bumangon naman tayo sa ating mga botante. Para sa mga botante to. At mapapansin nyo, ang kada balot pala ng bigas, ewan ko dito na sa mga media na mayroong mukha si Bongbong Marcos na nagbuhat ng sako ng bigas doon sa mga pinaglalagyan nilang mga bulsa. Makikita yan sa mga video na bakit may mukha si Bongbong Marcos? Sa kanya bang bigas yan? Ang kapal ng mukha ng presidente na to. Ang lakas magpaipal ni Bongbong Marcos. Ito yung video o yung balita ng UNTV na pag-roll out ng pagbibinda ng bigas. Pakinggan natin to. Dumugi ng mga mamimili ang unang araw ng rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas ng National Food Authority, pansamantalang ititigil ng Department of Agriculture o DA ang bentahan nito alinsunod sa utos ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng election period. Ang bawat benepisyaryo gaya ng mga senior citizens. Kung ang DA lang pabayaan ito, Bongbong Marcos o kaya si Gwin Garcia, ituloy nila ang pagbibinta ng bigas na mayroon nga yan regulation sa COMELEC na bawal ang ayuda. Pero makikita pa rin natin na binibinta, tinuloy nila to. Kaya lang biglang tinigil. Gawa ng naglabas ng regulation itong COMELEC na hindi pwede yan, ibibinta natin ulit pagkatapos ng eleksyon. Itong May 13 daw to sisimulan ulit. Imagine wala pang ilang araw lang to nagbinta, isang araw lang yata, pinatigil agad ng COMELEC. At sinabihan itong DA na itigil mo na yan hanggat paparating itong eleksyon. Kasi bawal nga bakit ang presidente, alam niya to na mga ganitong mga guidelines sa parating na eleksyon na may bawal ang mga ganitong ayuda-ayuda. Bakit tinuloy? Si Gwin Garcia, alam niya to, abogado to Si Gwin Garcia, bakit tinuloy pa rin talaga nila? Si Bongbong Marcos, paano ka magiging presidente kung ikaw ang nangunguna dito sa mga mga hindi magandang gawain? Mukha pa niya nasa mga kada balot ng bigas. Bigas niya yan? I-subsidy nga yung mga na yan, yung pamimigay na bigas na yan. Lugi yan Lugi ba? Na pagbinta niyan. At ang sasagot niyan sa resto, yung natirang presyo, gobyerno ang magbabayad. Tayo yun ang magbabayad yan. Hindi yan presyo ng bigas na kusang ibaba ang presyo ng bigas. Ang dahilan lang yan binaba dahil isubsidy ng gobyerno, sagutin sa gobyerno kung magkano ang kulang o kaya magkano ba ang dapat idagdag nila yan dyan, iabono, sagutin sa gobyerno. Kaya ang 20 pesos, halimbawa itong bigas na to, nagkahalaga to ng 50 pesos. So ang gobyerno ibigay sa mga mamimili ng 20 pesos, abonuhan ng 30 pesos ng gobyerno ang resto o yung natirang presyo ng bigas. Yun ang ibig sabihin ng subsidy. Halimbawa, 60 pesos ang bili nila, ibinta ng 20 pesos. 40 pesos babayaran sa gobyerno. Sino ang niyan magbabayad? Gobyerno, di ba? Sino ba ang sa gobyerno? Tayo. Mga tax natin yan ibabayad. Diyan hindi yan kay Bongbong Marcos. Bakit mukha ni Bongbong Marcos ang nakalagay diyan? Yun lang yung nakakainis diyan kasi nagpapaipal na naman. Solo parents at persons with disabilities ay pinapayagang bumili ng tig 10 kilo ng bigas. Sa kabuuan, 500 sako. 500 sacks ang naibenta. Pero yung bibintahan pala nito, hindi yung
yung mga tao na kung sino-sino lang. Mga PWD, mga membro ng Purpose, yung may mga hindi talaga sapat ang kinikita. Yun yung pinapayagan ito. Although tama naman to. Tama to yung mga tinatarget nilang pwedeng pagbintahan ng bigas. Agree ako dyan. At ito yung pagbibintahan ng bigas na kung ano man yan, kung may amoy man yan o may mga halo-halo man yan, wala nang pakialam ang bibili niyan. Lalo 20 pesos na lang ang kilo. Para sa akin yan, sige, i-grab nyo yan. Kasi sa inyo yan eh. Para sa inyo yan. Pero ang ayaw ko yan, yung may magpapaipal, yung gaya niyang sa, yung kada balot, may mukha ni Bongbong Marcos na nagbuhat ng isang sakong bigas, yun ang nilagay pa doon sa sa kada bulsa. Ito si Bongbong Marcos. Buti nga wala yung mukha ng gobernador dyan sa Cebu. Kung politika na talaga to, si Marcos ang lakas mamumulitika, ha? Ang lakas niya mamumulitika talaga sa mga tao na ang hilig niya, kaya nga sinabihan siyang budol. Kasi nandun talaga sa bulsa ng mga plastic, sabagay plastic nga yung bagay lang sa kanya yun, plastic. Pero pangit tingnan. Presidente ka, nandun yung mukha mo. Ng bigas ang inilabas para sa nasabing araw. Sinabi ni NFA 7 Acting Regional Manager Ovelito Baritua na makikipagtulungan ang ahensya sa mga supplier upang mapanatili ang programa. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang rollout, ngunit nilinaw na wala munang bentahan ng bigas. Ayun, mukha ni Bongbong. Ay, ito. Sandali ha. Habang hindi pa tapos ang halalan upang maiwasan ang posibleng pamumulitika sa Nawala. proyekto. Dali lang ha. Tingnan natin yung niya ha. Ito. Ang rollout, ngunit nilinaw niyang wala munang bentahan ng bigas Kita nyo? habang hindi pa tapos ang halalan upang maiwasan ang posibleng Andun. Buhat ang isang sakong bigas na nilagay sa plastic. Plastic talaga to mga Marcos. Mga kulira talaga to. Ganyan nagpapaano ka lang na ibaba yung presyo ng bigas nung panahon nitong eleksyon. Tapos pagka ang palasyo, itong spokesperson nila yan dyan na sinabi bakit ngayon lang tinaon itong panahon ang nalalapit na eleksyon, pamumulitika daw ito. Ayaw niyang sabihin na pamumulitika. Bakit ba? Ngayon lang to natupad ang pangarap ng dating Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos. Bakit? May question pa din. Ito natural. Bakit ngayon na ito ibigay ninyo na mag-i-eleksyon? At pagkakataon pa na itong binibintang bigas ngayon nasa Cebu lang. Na ang Cebu, sulit Duterte ngayon ang suporta. Kaya itong gobernadora ng Cebu, gumawa talaga ng paraan para mabalik yung kanilang bango, ang pangalan nila. Ginawa nila bigas. Imagine nyo, ginagamit nyo ang mga tao dyan sa Cebu na yung mamahihirap para yung buto nila makuha ninyo. Ito si Bongbong Marcos, pumunta nga to ng Cebu nung nakaraang mga linggo. Hindi nga to nagpapakita dyan panahon ng eleksyon, panahon ng kampanya ng alyansa. Nakaw ang kanyang pagdating dyan sa Cebu. Nakaw ang kanyang pag-alis sa Cebu. Pero ito ngayon, nang nag-usap sila ni Gwin Garcia tungkol dito sa ibibintang bigas, nandoon dumating sa Kapitolyo. At alam nyo to kung saan binibinta ang bigas sa Cebu? Sa Kapitolyo. Bakit sa Kapitolyo? Kung totoong public servant ang nagbibigay na para ibigay ito sa mga tao na ibintang mura, ibinta nyo sa wag sa Kapitolyo. Kasi alam na natin ano bang mayroon sa Kapitolyo. Sino ba ang nag-oopisina sa Kapitolyo? Yung gobernador. Ilayo nyo. O kaya, wag lagyan ng ang mukha ni Bongbong Marcos kasi ang pangit tingnan. Yan pa naman ang ayaw talaga ni dating Pangulong Duterte ng mga ganyan, na may mukha. Tapos akala pera niya yan? Subsidy nga ho yan, hindi yan pera ni Marcos na pinamigay para ibaba ang presyo ng bigas para mabili ng 20 pesos per kilo ang bigas. At ginagamit pa tong taong mga mahihirap. Kawawa talaga ang mga mahihirap sa atin. Yan ang madalas ginagamit ng mga taong politiko kasi sila yung madali kasi makuha talaga eh. Kunting halaga lang, kunting kunting pakonsuelo di bubo. Kuha na agad ang mga loob ng mga ng mga taong hirap sa buhay. Hindi ko naman hindi ko yung mga mahihirap. Kaya lang yan ang tinatarget madalas pagdating sa eleksyon. Kaya
Sino bang unang magkaroon talaga ng apektado pagdating sa pagkatapos ng eleksyon? Ito pa rin, mga tao na to. Sila pa rin ang yung mga mahihirap. Sila na yung hindi pinapansin ng gobyerno pagdating sa pag nanalo na. Pero pagdating ng kampanya, sila yung unang puntahan sa mga taong kandidato. Kasi sila yung madaling makuha nga eh. Tapos, sila pa yung magsasuffer pagdating ng 3 taon, sila yung unang apektado. Ganyan mga ayuda, AKAP, AX, saan ba yan binibigay? Doon sa mga tao na yan. Kaya lang, kawawa rin, sabihin ko lang na hindi nila naintindihan yung sitwasyon nila. Pagdating ng eleksyon, iboboto pa rin nila yung mga tao na yan na sila na yung agrabyado dyan. Yung mga tao na to ang nagpapanalo sa mga politiko na sariling interest. Kasi alam ng mga politiko kung saan ang marami na mga makakuha ng boto. Ganitong klaseng tao na kontento na sa maliit na bagay na binibigay. Kawawa talaga. Tapos sila yung unang nagsasapir. Sila yung unang hirap na hirap talaga sa buhay. Kasi pagdating ng nakuha niyo yung 10 kilo kada semana, hindi naman abot niyang 10 kilo. Hindi naman abot ng isang semana yan. Tayo pa mga Pilipino, rice sa umaga, rice sa tanghali, rice sa gabi. Kasya ba yan? 10 kilo sa isang linggo? 7 days, tapos 10 kilos? Pwede yan, siguro lugaw-lugaw. Kaya lang, nakakasama talaga, tingnan, yung mga politiko, ang mga tao niyan, ang ginagamit talaga. Wala na talaga silang, di na naawa. Sabihin nila, mura to, kasi 20 pesos. Oo, mura. Take advantage nyo, bilhin yan. Kasi, hindi yan magtatagal din. Pagkatapos ng eleksyon, ito, May 13 ang i-resume nila pagbibinta yan. Pagkatapos niyan, 2 araw yan, wala na yan. Hindi yan makaikot sa buong Pilipinas. Hindi yan magiging nationwide na pagbibinta niya na araw-araw makabili kayo. Hindi na yan. Titigil na yan. Pag itong May 13, yan lang, 1 araw na yan. Pakonsuelo de Bubo na yung araw na yan. Pagka kinabukasan yun, wala na yan. Ang Cebu kasi ngayon, sinabi nga ni Gwen Garcia, napakalaking butante dyan sa mga kandidato. 1.5 million noong 2022 noong eleksyon dyan. Lalo ngayon. Dumami pa yan. Kaya tinatarget ng mga politiko dyan. At ito si Bongbong Marcos, si Gwen Garcia, yan ang nagpasimuno dyan. Itong Region 7 na mga gobernador dyan para makakuha ng boto ang side ni Marcos. Pero hindi lahat ng mga provincial government na sumama. Kasi meron mga probinsya dyan na hirap din. Paano i-subsidy ng gobyerno ng probinsya kung wala din sila masyadong income? Ang Cebu, alam naman natin ang Cebu, malaki ang income nila. Kaya sila, lakas loob na pwedeng i-subsidy ang presyo ng bigas dyan. Kasi malaki naman ang income ng Cebu. I-compare natin Cebu, ang mga karatig probinsya dyan, halimbawa Bohol, itong Dumaguete, Negros, Oriental, hindi naman kasing laki yan ang income niyan mga yan kaysa Cebu. Kaya ito, 2 probinsya na to, hindi sila ngayon sumama pa dyan. Pwera na lang siguro kung itong Cebu, sakupin nila itong mga probinsya na to na sige, kami nang bahala dyan. Imposible yun. Hindi yun po pwede. Kasi income ng Cebu yan ang binabayad dyan. Gobyerno ng local government ang mababayad yan. So kayong taga Cebu ang nagbabayad dyan. Bibili kayo ng o hindi dyan, lahat kayo damay-damay niya. Damay-damay na yan pagdating dyan sa pagbili ng bigas na mura. Pero ang pagbayad niyan, kayo lahat yung bumili ng bigas na 20 pesos. Pag bumili kayo sa mga supermarket, kolektahan kayo ng mga tax, bawi pa din. Akala nyo nakamura kayo sa bigas na yan? Hindi. Akala nyo naka-advance kayo dyan pagbili? Hindi. Bumili kayo ng mga sabon dyan o anong bibilihin nyo. May tax na yun. Binabayaran pa. Nagbabayad ba kayo ng tax? Bawi lang. Ang gobyerno hindi yan pwede na magpalugi sa mga tao. Gobyerno lagi yan tutubo sa mga tao. Hindi yan, walang gobyerno malulugi. Pwede ba yun? Gobyerno malugi? Akala natin, ang gobyerno lugi yan. Hindi yan lugi ang gobyerno. Lagi. Ay nako.
ang mga nasa gobyerno, kahit sinong mamumuno dyan, hindi pwede yan na ang gobyerno gagawin nilang pababa. Lagi silang kabigyan. Hindi yan po pwede. Kasi yung mga ano niyan, yung bigas na yan, o sige, nakamura tayo dito. Bumili kayo ng ibang mga items dyan sa mga supermarket nyo o sa mga tindahan nyo. Yung mga binibili nyo, mga item niyan, mga halimbawa, asukal, kape, o anong mga ano, mga basic commodity, nandoon na yung tax. Nagbabayad kayo ng tax doon. Tayo lahat nagbabayad ng tax. Mga ano man yan, mga pare o ano man ano diyan, nagbabayad lahat ng tax yan. Kaya ano nyo, yung samantalang pwede pa kayo makabili ng bigas na 20 pesos, sige, pwede nyo ano yan, i-grab mo na. Kaya lang, nag-isa lang tayo talaga sa sariling mantika gawa sa mga politiko. Kawawa lang talaga itong mga nadali nito ni Bongbong Marcos. Ayan na, nakikita naman natin yung bulsa nga. Bakit may mukha siya?